Tuwa sa piling ng Diyos. Sa lahat, iyak na puso ay naglalaro. Bisaya at kapulihan sa Diyos. Ang puso nagkalalawang. Ang loob niya ay kapayapaan. Ang loob niya ay kaganatan.
Hallelujah! Buksan natin ang ating puso, mga kapatid, sa Panginoon. Hayaan natin ang Panginoon ang siyang mag-ibigay ng ating mga puso. Hallelujah! Hallelujah! Para tumatapot at ang mga mabuting mabuhi, mga kapatid, mula sa ating mga Panginoon. Hallelujah! Purify your people. Oh God.
ang nababati. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi bigil. Ang lahat kong ibig, O Yahweh, ay tiyak ko mang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay hinihingit sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam na aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Gusto ko iyong sinisiyasan. Ang buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong ibig, O Yahweh, ay tiyak mo na nababati. Ginagawa sa'yo ay hindi bigil. Ang lahat kong ibig, O
Salamat sa Panginoon sa kanyang malang presensya. Praise God. Praise God. Ako rin ang Panginoon. Ang araw nito ay ang Happy Mother's Day ngayon. Lahat ng mga nanay ay sabihin namin sa mga nanay na Happy Mother's Day! Palakpakan natin, hallelujah, mga nanay na nagkagulang sa kanilang mga anak na nagmamahal sa kanilang mga anak. Amen. Salamat po sa mga nanay na nagmamahal sa kanilang mga anak na inalaga. Magamat na minsan makulit ang mga anak, ngunit nagtatyaga kayo sa pag-arawa ng inyong mga anak. Gaganti palagay ng Panginoon ang pagpapalang habang buhay. Yan po ang pinakamaganda na bibigyan tayo ng Panginoon ang habang buhay ng pagpapala sa Panginoon. Salamat sa Panginoon na praise God, na-recommend sila ni Glory mo dahil sa Payakas. Praise God, may bisita sila na dinala. Salamat sa Panginoon at it is not an accident, it is the word of God na kayo narito upang kayo ay makarinig ng salita ng Panginoon. Okay, at mayroon bang pre-request lang? Bibigyan natin ba? Kung mayroon pong pre-request. Kung wala pong pre-request, we will go further mga kapatid sa atin pong mensahe ngayon na eternal praise God inheritance. Ito po ang eternal inheritance ay kinakailangan na ating pong may taguyod ang walang hanggang mamanahin natin sa ating Panginoon. Amen ba? Tayo po ay manalangin po sa Panginoon. Mapagpalang Ama, makapangyarihan sa lahat. Bless niyo po, Panginoon, ang bawat isa na narito. Bless niyo po, Panginoon, bless niyo po ang iyong mga salita po, Panginoon, Lord. Let the power of the Holy Spirit, Panginoon, fill everyone, Panginoon. Let the Holy Ghost and fire, Panginoon, Lord, bring revival, Panginoon. Bring healing po, Panginoon. Let your kind of glory cover, Panginoon, everyone. Oh God, hallelujah. Lord, this kind of glory, Panginoon, Lord, hallelujah. Dwell upon this place mo, Panginoon. Descend upon this place mo, Panginoon. O God, let the shadow of your wings, let the shadow of your hallelujah cloud of glory, Panginoon, Lord. Cover everyone, Panginoon, Lord. Thank you for joy unspeakable, full of glory. O God, bless everyone, Panginoon, Lord. Ano man sa gabad, lang aming pong pinakalian sinasaway. In Jesus' name. In the name of Jesus Christ. So, in Jesus' name, hallelujah. Sa mga clap our hands, Lord. Amen. Hallelujah, amen, and amen. Puri ng Panginoon, tayo po ang nakaupo na po. Praise God. Salamat po sa mga nagdala ng mga bisita. Si Gloria Remoto, si Marik Belian, at saka si Aldrin Bigosman. Praise God. Salamat po sa inyong pagdalo. Ngayon po, ang ating pong mensahe ngayon ay eternal inheritance. Mahalaga ba ang eternal inheritance? Ang walang katapusang mamanahin natin sa Panginoon. Eternal inheritance. Ang inheritance, yan ang mga pinapakawayan ng mundo ito, ang kanilang inheritance sa kanilang mamanahin, sa kanilang mga ninuno, sa kanilang mga parents, sa kanilang magulang. Pero ang mahalaga ang ating pamamanahin sa ating Panginoon ay ang eternal life. Amen ba? Kung natin ang Panginoon, hallelujah, hallelujah. Praise God. Kung mayroon kayong mga property, ay yung mamanahin na inyong mga line age, sa inyong mga line, na inyong mga anak, mga apo po. Pero ang pinakamagandang eternal inheritance ay ang buhay na wala hanggan. Hindi ba? Puli natin ang Panginoon. Kaya makalat yan ang mga anak, mga po na kanilang mga ninuno ay maraming ipinamamanan ng mga property, kayamanan. Pero kung wala ka namang eternal ay dito naman sa lupa. Di ba? So dito po sa banal na kasulatan, sabi po sa 1 Peter chapter 1, verse 4, sinasabi, to an inheritance incorruptible.
ang mamanahin na walang pagkupas o walang pagkabulok, undefiled at walang kasiraan. And that faded not away, hindi po naluluma o hindi po kumukupas. Reserved in heaven for you. Reserved in heaven for you. So ang mamanahin natin walang pagkupas, walang pagkabulok, walang kasiraan, ay inilaan sa atin sa langit. Inupunin natin ang Panginoon. Hallelujah! Na walang katapusan, walang kapintasan, na di nasisira, walang kapintasan, di ukupas na inihanda ng Diyos sa langit para sa inyo, para sa atin lahat. Lord, hallelujah. Bless niyo po, Panginoon, ang iyong masalita. Bless niyo po, Panginoon, ang iyong lingkod. Bless niyo po, Panginoon, ang narito ngayon. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa eternal life, salamat po sa aming mamanahin na buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay walang makapagbigay kundi Diyos lamang. Kaya the greatest word in the Bible in John chapter 3 verse 16, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si man sumampalataya sa kanya hindi mapapahamak kundi magkaroon ng eternal life o buhay na walang hanggan, everlasting life. So ang kahulugan po ng mamanahin o inheritance sa Hebrew ay nakala na ibig sabihin ay meaning position. Pag-ari o heritage, mamanahin. It is a property o mga propiedad. Share, ibabahagi sa iyo. Portion o kabahagi. Properly something inherited. Mga bagay na mamanahin. Occupancy, ating puupahan, generally an estate, at pangkalahatan ng estado, business interest, ang negosyong patubo o interest. Sa Greek word ng inheritance, kloronomia, na ibig sabihin ay mamanahin rin, heirship, position, pag-aari, portion, kabahagi, privilege, mga pribiliyo, eternal blessedness of the kingdom of God. Walang hanggang pagpapala na sa kaharian ng Diyos, which is to be expected upon the visible return of Christ. Ito ay naasahan na pagpahayag po ng pagbalik ng Panginoong Kristo Jesus. The share which an individual will have and the eternal blessedness o ibahagi ito sa bawat isa. It is inheritance and will be shared to an individual sa bawat isa. Will have and the eternal blessedness upang magkaroon ng walang hanggang biyaya o pagpapala. Palapanan din ang ating Panginoon. Amen ba? So, mahalaga po ang walang hanggang mamanahin natin po sa Diyos. Kung pinahalagahan mo ang mamanahin dito po sa lupa, sa inyong mga ninuno, sa inyong mga magulang, salamat po sa mga magulang na mga mayroon pong ipinamana sa kanilang mga inapo, sa kanilang mga anak. Pero, ang pinakamahalagang mamanahin natin ay ang eternal life. Diba? Ang buhay na walang hanggan. Mayroon kang bahay dito, mayroon kang maraming lupain, wala kang mang buhay na walang hanggan, maiiwan yan. Diba? Amen? So, ang sabi po sa Psalms 37 verse 8, the Lord knoweth the days of the upright. Alam ng Panginoon ang mga araw ng mga matuwid. And their inheritance shall be forever. Alam ng Diyos ang mga araw ng mga matuwid at ang mamanahin nila ay walang katapusan. Palakpan natin sa Panginoon. Kapag matuwid ka sa Panginoon, ay
ay walang katapusan. Kaya kailangan tayo magpakamatuwid sa Panginoon. So the elements of our eternal inheritance, ang elemento po ng walang hanggang mamanahin, number 1, ay the source of our eternal inheritance. Ang pinagmulan ng walang hanggang mamanahin natin ay walang ibang ating Panginoon sa Kristo. Anak ko sa ating Lord Jesus Christ, sa aming mamanahin ng buhay na walang hanggan. Amen. Wala ngayon. Yan po ang walang kapalit ay ang buhay na walang hanggan ibigay sa atin ng ating Panginoon Jesus. Pangalawa, the motive behind our eternal inheritance, ang motibo na mamana mo ang walang hanggang mamanahin dahil po sa kaniyang awa. Ano po, it is the mercy of God. It is the grace of God, awa ng Panginoon. Kasi kapag walang awa ng pinabayaan tayo ng Panginoon, alam mo kapag ang tao, ang mga ninuno mo kapag may awa sa bibigyan ka ng mana. Kaya dahil may awa ang Diyos sa atin, ipamana sa atin ang buhay na walang hanggan. Amen. Bapurin natin ang ating ngayon. Amen. Hallelujah! Pangatlo, how do we appropriate our eternal inheritance? Paano tayo maging kaugma o katumpak doon sa walang hanggang mamanahin? Kailangan mo ang new birth, kapanganakan ulit. Wala mo sabihin kapanganakan ulit. Ang hindi pa na ipanganak ulit, kailangan ka may panganak kaibigan. You need to be born again. Para mamana mo ang walang hanggang mamanahin ng buhay na walang hanggan, pagpapala sa Panginoon. Amen ba? Yan ang pribilehyo ipagkaloob ng Panginoon sa atin. Pang-apat, how does the new birth take place? Paano nagkaroon ng epekto o pangyayari ang bagong kapanganakan dahil ang Panginoon ay namatay na hindi at nabuhay na maguli. The Son of God lifted up on the cross and believing and obeying. No, ang Panginoon ay bayukoy sa cross sa Kalbaryo, sinampalatayan mo siya at sundin mo siya. Ang pananampalataya kailangan may gawa. Ang pananampalataya kailangan may pagsunod. Dahil ang pananampalataya na walang gawa, patay. Sabi sa James 2 verse 26, faith without works is dead. So, kapag naniwala ka sa pampalataya ka, you got to obey God. Amen ba? Sundin mo ang ipinag-uutos po ng Panginoon. Panglima, what is the result of a new birth? Ang resulta sa kapanganakan muli. Mayroon kang living hope. Halat ba sabi, buhay na pag-asa. Amen ba? Anong buhay na pag-asa natin? Anong buhay na pag-asa natin sa Panginoon? Ayon po sa Titus chapter 2 verse 13, looking of the blessed hope and glorious appearing of our great God. Hallelujah! Jesus Christ, ating inaasahan ang pagpahayag ng ating dakilang Diyos na tagapagligtas. Ang ating pag-asa, walang iba si Jesus Christ. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Number 6, what has given us the eternal hope? Ano ang ibinigay sa atin ng walang ibang pag-asa? Dahil the resurrection of Jesus Christ from the dead, and then He gave us the Holy Spirit. Kung hindi na buhay na maguli ang Panginoon, ay wala tayong mamanahin ng buhay na walang hanggan. Dahil nabuhay siya na maguli, praise God! Ipagkaloob ng Panginoon ang banal na Espiritu sa atin para tayo ay mabuhay na maguliin, para tayo mabago, para tayo maging banal, para tayo maging anak niya. Hallelujah! Salamat po! Hallelujah! Sa Espiritu Santo ipagkaloob ng Panginoon sa atin. Dahil ay sinasabi sa Acts chapter 2 verse 38, the one way to God. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. At sinabi ni Pedro sa kanila, magsisisi kayo mag-bautismo abot sa inyo sa pangalan ni Kristo, sa kapagpatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin yung kaloob na Holy Spirit. So, para tanggap mo ang Holy Spirit, kailangan mo magsisisi, kailangan mo mag-bautismo, kapanganakan mo sa tubig, at kapanganakan sa
Espiritu. Yan ang kaloob ng Panginoon. Ang kamanahin natin, ang pangako po ng Panginoon sa awit chapter 2 verse 8, He said, "Ask of me." Lo, makinig kayo. Ang sabi po ng Panginoon, "Ask of me." Humingi ka sa akin. "And I shall give thee the hidden of thine inheritance." Kung humingi tayo sa Panginoon, ibigay niya ang mamanahin natin doon po sa mga hidden. Ibig sabihin sa makamundo. Dito sa mundo, kaya mong hingiin sa Panginoon ang mga mamanahin natin. Eh, nagpapalagpalan sa Panginoon natin. Ask me, sabi, humingi ka. Iyan ang batas ng Panginoon, humingi ka. And the uttermost part of the earth for thy possession, hanggang sa dulo ng bahagi ng lupa ay iyong ariin. Hanggang sa dulo, dito sa mundong ito, dito po sa Pilipinas, narito sa dulo, amen, ng mundong ito, at mamanahin natin ang pangako ng Panginoon. Kaya hingin natin sa Panginoon, "Lord, give me this blessing, Lord, and I will, hallelujah, I'll use it for your glory." Gagamitin ko sa iyong kalwalatian, gagamitin ko sa pagpahaling ng iyong salita, gagamitin ko sa pagkakalaganap ng iyong ebanghelyo. Amen. Ito po ang sunod in Romans chapter 12 verse 11. In Romans chapter 12 verse 11, at sabi niyan, "Not slothful in business." Everybody say, "Not slothful in business." Hindi tamad sa pagninegosyo. Hindi tamad sa pagninegosyo. Perfect in spirit, masipag sa espiritu, at maglilingkod sa Diyos. Serving the Lord. Tempalaman natin ang Panginoon. Ayaw po ng Panginoon na tamad tayo. Ayaw ng Panginoon na walang ginagawa ka para may mamanahin ka. Kailangan maging masipag ka. Ay, may palakpakan ng Panginoon. Alam na mga masipag yan. Dito sa mundo, mga tao, sabi niya sa anak, mag-aral ka mabuti para makapagtrabaho ka, ay mabuti ang iyong trabaho. Hanggang ka sa trabaho. Alam niyo po, ang sinabi po sa Proverbs, chapter 22 verse 7, "The rich ruleth the poor, and the borrower servant to the lender." Ano sa Tagalog yan? Ang mayaman ay nagiging utos-utusan ang mga mahirap. At ang mga nangungutang ay magiging alipin sa pinag-utangan. Kaya mo to sa ibang bansa, dito sa mundo nito, puro ka ng utang, credit dito, baka may mga credit card. No, utang, ang bahay niya utang, ang kanyang sakin ng utang. No, ang kanyang madamit utang, kanyang sa taas utang, kanyang rin utang, kanyang sa rin utang. Lahat ay utang! Kaya nga, dahil sa puro utang, nalubog ka sa utang, wala na sa panahon maglilingkod sa Panginoon kasi para mababayaran niya ang utang. Kaya ang sinabi ng Banal na Kasulatan, ang mayaman ay utusan niya ang mga mahirap. At ang nangungutang ay maging alipin sa pinag-utangan. Diba, nakinig ba kayo? Amen ba? You've got handle message. Ang business po ng Panginoon, ang eternal inheritance ay kinakailangan baguhin natin. Ang ating pong plano, ang ating system of our life. Amen ba? Anong ipamamana mo sa iyong mga inak po, sa iyong mga anak sa pangungutang? Hello? Dahil ikaw mangutang, buhay tayo, nangugulog ka na, patawang yung mga apo-apo, nagabayad ang utang kasi pinangungutang mo eh. So, ibig sabihin, huwag tayo magiging tamad sa business. Sabi natin, don't slothful in business. Alam niyo po, kapag tayo ay nagkukumahog sa pagtatrabaho, nagiging utos-utusan ka sa amo mo kasi kinakailangan magtrabaho ka kahit hindi ko pagtrabahuin ka. Hindi ba? But kung mayroon kang sariling business, ikaw ang amo sa iyong negosyo. Amen ba? Kung anong oras ka gagawa, susunod. Dahil yan ikaw ang amo doon, ikaw ang rulo doon, ikaw may authority. Pagkakalap niya, Panginoon, amen ba? Alam niyo ba ang mga anak mo? Utos-utusan ka, pero kapag ang ipamana mo na sa iyong mga anak na nagiging
superior eh, nangangasiwa eh. Kaya ang ating pong mindset ko minsan, na mag-aaral kang mabuti para magandang ka ng trabaho. Magandang magkaroon tayo ng mindset na kinakailangan magkaroon ka ng sariling negosyo. Para natin ang Panginoon. Yan po ang kinakailangan ng inheritance! Ano ipamamano mo? Ipamamano mo ba ang trabaho mo sa iyong mga ina po? Kapag wala ka na ito, wala ka na rin. Hindi mo mga na yun. Di ba? Pero kung mayroon ka sariling negosyo, pwede mo ipamamana sa iyong ina po. Sa iyong mga anak, yung palakpakan natin na Panginoon ay palakpakan natin. Amen? Hallelujah! Yan po kinakailangan. Kaya titingnan mo ang mga tao nagtatrabaho sa ibang bansa. Nagtatrabaho sa ibang bansa. Nagkikalit dito. Pabalik dito. Wala pa rin. Wala pa rin. Dahil nagtatrabaho lang. Pero kapag nagtrabaho sa ibang bansa, you will put up the business para hindi ka na maging kalit din sa pagtatrabaho. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano ba? You've got the message. Yan ang message mo ng Panginoon. Dahil po, nais mo ng Panginoon. Mayroon tayo na manahit mo ng magandang manago sa Panginoon. Na huwag tayo maging alipin. Huwag tayo maging utusan ng mga mayayaman. Kinakailangan tayo ay maging ulo, hindi umuntot. Tayo hindi nasa baba, kundi sa taas sa sabi ng Panginoon. If you keep the word of God, you will be, hallelujah, hit ang nakatil. Ababa at binig. Para natin Panginoon. Hallelujah, sabi ko ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 28. Amen? So, mula ngayon, sabi mo, mula ngayon, maging masipag na ako sa pag-iisip kung anong negosyo. Hindi puro trabaho. Titingin mo ang mga trabaho, kaya hindi siya makapagsasama. Dahil ang utusan sa kanyang amin. Yes, hallelujah. Hindi na kaya mapasok ba yung mapasok na ngayon ka? Hindi ah. Pero kapag ikaw ang ano sa iyong negosyo, pwede naman ang iyong negosyo. Kaya may negosyo kang kinakailangan na ano. Mag-close ka muna, magsamba ko na ako sa Panginoon, dahil ko na Panginoon. Dahil unahin ang Panginoon na kanya kaya, pahaw ipagdagdagapin ulit ng mga bagay sa Matthew chapter 6 verse 38, yung palakad natin ang Panginoon. Eh, diba? Hallelujah, maging message, friends. Yan, gusto mo ng Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Inawagan ko si Brother. Hallelujah. Sabi ko, praise God, magsama tayo. Sige, pupunta ko bukas. Praise God, salamat po sa Panginoon rito sa ngayon. Hallelujah. Alam mo kasi, ang galing sa kalupon na lang sa lubalikan, balisin sa alam niyo po mga kapatid, marami po na mga kapatiran na alipin po sa kanilang amo, sa kanilang trabaho, hindi na naging alipin sa Panginoon. Yan ang system ng Antichrist na ibibisig po ang mga anak ng Diyos. Yan ang mga system ng Antichrist. Kaya nga sinabi sa Matthew chapter 6 verse 20 to 21, ano sabi po ng banal na kasulatan? But lay up yourself a treasure in heaven. Maglaga kayo ng kayamanan sa langit. Amen. But where neither moth nor rust doth corrupt, wala nang tanga, wala nang magnanakaw. Where thieves do not break nor steal, wala nang mga tulisan na magsisira o magnakaw doon. Dahil sinabi sa verse 21, for where your treasure is, there will your heart be also. Kung saan ang iyong kayamanan, doon din ang iyong mga puso. Di ba? Kaya, kapag nakatuon ang iyong isip sa kayamanan sa mundong ito, doon na yung puso mo. Well, kahit nga magsimba, hindi na naisip ang magsimba kasi maraming kausap. O, hindi na sa maraming mga appointment. Kaya bear in mind, huwag tayo mag-isip sa system ng Antichrist. Kailangan, hallelujah, ilagat natin ang ating pag-iisip, hallelujah, ating kayamanan sa langit na wala ng tanga, wala ng magnanakaw, wala ng tulisan, wala ng magnanakaw. Eh, magpapuhin natin ang ating Panginoon. Yan ang eternal inheritance na marami natin sa Panginoon. Amen? Hello? Yes. Praise God! So, ang sinabi po sa Matthew chapter 19, verse 29 and 30. Ano sinabi niya? And everyone that hath forsaken houses, brethren, sister, or father, or mother and wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive an handful, and shall inherit everlasting life.
aming pinag-uutos sa Panginoon, sabi niya sa Tagalog pa, kung sino mang mag-iwan ng kanyang bahay, iiwan niya yung mga bahay niya, mga kapatid na babae, mga magulang niya, mga asawa niya, mga anak niya, mga lupa niya, dahil sa aking pangalan, ay tatanggap ng 100 ibayo at walang hanggang mamanahin ng buhay. Hallelujah, walang gabat para din ang Panginoon. Nakahulugan kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, kung gusto mo mamanahin ang walang hanggang mamanahan, nakahanda ka iiwan ang lahat. Nakahanda ka iiwan ang lahat. Nakahulugan ang paglilingkod sa Panginoon. Kung nakasababaw man sila, kung hindi sila magsamba, ikaw ay magsamba dahil mahal mo ang Diyos. Kung gusto mong buhay na walang hanggang, gusto mong mamanahin ng eternal life, kailangan magsamba ka sa Panginoon. Paglingkuran mo ang Panginoon. Kung hindi sila maglingkod, kung hindi maglingkod ang asawa, hindi kayo maglingkod. Kung hindi maglingkod, hindi magsamba ang iyong tatay, hindi kayo maglingkod. Pare-pare kayo bubulusok sa impyerno. Salamat sa Panginoon. Mamula tayo sa tunan kaya sabi ng Panginoon, hallelujah, nakahanda ka, hallelujah, nakahanda ka, iwan ang lahat ng mga bagay na ito, at tatanggapin mo ng 100-fold of blessing. Ibig sabihin, God will multiply more blessing. God will multiply more blessing. Hindi natin underestimate ang biyaya ng Panginoon. Baka sabihin mo, kapag magsiba ba ako na, magkaroon na ba kayo million ba pagkapala? Do you think that God will not bless you? He is the source of everything. Sinusukat ka lang ng Panginoon kung saan ay iyong paglilingkuran at kayamanan na sa lupa o kayamanan na magmula sa langit. Ang Diyos may-ari ng silver and gold. Sabi niya sa Haggai chapter 2 verse 8, silver and gold is mine. Ang pila at dito mag-aari ko. Lahat ng mga bagay mag-aari ng Diyos. Hindi pala ka ng Panginoon. Paglilingkuran mo siya. Amen ba? Huwag tayo maging unggoy. Ang unggoy gusto agad ay saging. Ano saging? Gusto agad ay bunga. Yan mga unggoy, gusto agad bunga, gusto agad pagpapala. Pero ang pagong, nakatina na lang siya, yung naiiwan sa kanya ay ang puno. Ay ang puno pinagmula ng saging, pinagmula ng lahat. Hindi ba? Huwag tayong mahanap tayo ng pagpapala. Hanapin natin ang pinagmula ng pagpapala. Amen! Hallelujah! Pinagmula ng pagpapala ang Diyos! Hallelujah! Yan po ang Diyos! Kaya sinasabi niya, but many that are first shall be last, and the last shall be first. Marami ang nauna, huling-huli na. Maraming nanguhuli, nangungula na. Nangangulugan. Kuminsan, tayo, dahil sa katagalan ng lingkod sa Panginoon, 30 years na, 40 years na, wala ka nang gano'ng magsimba, kuminsan date ka na. Hello? Wala ka nang gano'ng sa'yo, matagal naman yan. 30 years na ako naglingkod, 40 years na. Bakit ng Panginoon, alam na ng Panginoon mo. Kaya nasabi na pa yun, nakuhuli na ngayon. Nakuhuli na rin, nahuli na. Ngunit mga baguhan, nagmumuna na ngayon. Tama sinasabi ng Panginoon, maraming nauna, nahuhuli na. Ang nauna, nauna na, nangahulugan, ang buhay na walang hanggan, pari-paring tatanggapin natin yan, nahuli ka, nauna ka man, kaya kailangan huwag kang magpahuli. Lagi ka nauna sa paglilingkod sa Panginoon, lagi una sa Panginoon, lagi first sa Panginoon, lagi po, hallelujah, tayo po sa Panginoon. Ba? Alam niyo po, ang ugali ng mga Pilipino, laging late. No. Aminin natin, ang ugali ng Pilipino laging sabi ang pagsamba. Alas 9, darating alas 10, sa alas 11. Minsan yan, ay huli niyan. Buntot na lang. Kaya buntot na lang pagpapalaman ng bag mo. Huwag natin ugaliin. Paano natin mamalahin yan ang pababaan ng Panginoon? Huwag mo sa ibuntot ka natin, nakalang ulo ka palagi. Nangunguna ka palagi sa Panginoon. Palagi sa Panginoon. Amen ba? Amen. Yan po ang katotohanan. Don't expect
expect that God will give you an inheritance kung lagi kang huli. Kapag lagi kang huli, mabuti kung may natitira pa. Kung wala na. Diba? Wala na talaga. Salamat sa Panginoon. Lahat na sabi, Boy, gising! Nagpalakad ng Panginoon! Yan po ang nangangat po ng Panginoon. In Romans chapter 8, verse 17. And if children, kung ang mga anak, then heirs, tagapagmana. And heirs of God, tagapagmana ng Diyos. And joint heirs with Christ, kasama-sama na magmamana kay Kristo. If so be that we suffer with Him, kung tayo'y kasama na maghihirap sa Kanya, that we may be also glorified together. Kung sama-sama tayo sa kahirapan, sama-sama rin tayo sa kaunlaran. Sama-sama tayo sa kalwalatian. Sama-sama tayo sa pagbabala. Amen ba? Amen. Puri natin ang Panginoon. Ibig sabihin, ang paglilingkod sa Panginoon, ang magsama tayo sa hirap at sa ginawa. Hallelujah. Amen. Dahil po ang mamanahin natin ang buhay na walang hanggan, eternal life, eternal inheritance sa ating Panginoon. Hallelujah. Palapanan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. In Romans chapter 8, verse 18. Listen, for I reckon that the suffering of this present life, present time, are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Kung ating isumatupal, kung ating pong sama-sama lahat ang ating mga kahirapan sa kasalukuyang kalagayan natin ito, hindi po karapat-dapat maikumpara sa kaluwalhatian na mahayag po sa atin. Nangahulugan, don't compare God of the things that He possesses. Huwag mong ikumpara ang Diyos sa mga bagay na iyong tinatangkilik. Kung may kotse ka, kung may bahay ka, kung may building ka, kung may mga ari-arian ka, huwag mong i-compare. Dahil ang lahat na ito na ating mga pagdurusa, ang sabi dyan, hindi may kumpara natin ang kalwalhatian paghahayag ng Panginoon. Dahil ang mga bagay nito ay pansamantala lang, ngunit ang kahayag natin ay walang katapusan. Eh, ba? Kaya hindi natin makumpara ang mga bagay na hayag ng Panginoon. Pansamantala lang ang ating mga kahirapan. Eh, puri natin ang Panginoon. Eh, ba? So, ang sabi sa verse 19, the powerful verse, sa verse 19, Romans 8, verse 19. For the earnest expectation of the creation of creature, ang mainam na ating pag-asa sa mga nilalang. Ano pinakamainam nating inaasahan sa mga nilalang? Waited for the manifestation of the sons of God. Naghihintay sa pagpahayag ng mga anak ng Diyos, hindi lang anak ng Diyos, mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, ang lahat nito, mahayag ang kalwalhatian natin lahat. Hallelujah! Mahayag po ang kapangyarihan ng Diyos sa huling kapanahunan. Do you believe that God will manifest His glory in this last day? Yung sabi sa Haggai chapter 2 verse 9, the glory of this latter house is greater from the former. Ang kalwalhatian ng tahanan nito ay dakila sa nakaraan. Ang kaya na ngayon. Ibig sabihin po, hello? Kami, tumatanda na kami. Kayo mga pabata pa. Amen ba? Pero, ang Panginoon, gusto ko ng Panginoon, bahayan ang kalwalhatian niya sa bawat isa sa ating harapan natin ng Panginoon. Kaya ay mahayag ang kalwalhatian ng Panginoon sa lahat na kanyang mga anak. So, ibig sabihin, God will manifest His glory to His sons sa kanyang mga anak. Kaya, huwag kang makalumpit-lumpit. Saan gusto maging anak ng Diyos o anak ng Diablo?
Di ba? Kailangan maging anak ka ng Diyos. Paano ka maging anak ng Diyos? Kaya kailangan ang iyong natanggap na pagpapala ay huwag mong ibinta. Di ba? Amen? Hallelujah. Huwag mong ibinta kundi panghawakan mo. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Pangalagaan mo. Amen. Hallelujah. Praise God. Inegosyo mo ang mga pagpapala ng Panginoon. Huwag mong ipanakaw kay Satanas. In Philippians chapter 3 verse 8, ye doubtless, kayong mga mapag-alinlangan, I count all things at binilang ko ang lahat ng mga bagay nito, but lost for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord. Binilang niya ang lahat ng mga bagay na wala. Para makamtan niya ang kahusayan ng kaalaman kay Kristo Jesus ng Panginoon. Ang sabi niya, for whom I suffer the loss of all things, na kung saan ay pinaghirapan ko ay binilang ko na lahat ay mawawala. Lost all things. Kaya kung hangad mo na maabot ang karunungan ng Diyos, nakahanda kang mawala ang lahat ng mga bagay sa iyo kung pinatangkil na tila bagay ipinagmamayabang mo. Iyan ang sinasabi ni Apostle Paul. Ganun rin sinasabi ng talatang nito, ang sulat niya. Ang sabi niya, sunod niya taga, and do count them but dung. At binibilang ko ito. Ang lahat nito ay dung. Ano ang dung? Garbage. Anong garbage? Dumi o basura. Hindi sabihin ang lahat mo na tinatangkilik, lahat mo na acquire, lahat mo na compress. At sabi ka ni Apostol Pablo, ay basura lamang yan. It is yan mga dumi. Kasi iba pang mga tayo lamang yan. O kaya basura lamang yan. Kaya nga upang maabot mo si Kristo, ang lahat ng mga bagay, ibasura mo na yan. Ang mahalaga, ang bagong kayamanan ni pagkaloob sa ng Panginoon. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen! Kaya huwag mong ipagmamalaki ang accomplishment mo, ang na-acquire mo sa mundo nito. Hindi pinagmalaki niya. Ni Pablo dahil si Pablo siya ay mayaman. Negosyante siya lahat po. Kaya siya ay matalino. Siya ay lawyer po. Pero sabi niya, binilang niya lahat ng ay dumi o basura para maabot niya sa Kristo. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Maabot mo nga ang kayamanan ng Kristo upang hallelujah matagpuan mo ang ating Panginoon. In Galatia chapter 3 verse 27, 28 at 29. Hello, ang sabi niya, for as many of you have been baptized into Christ, have put on Christ. Ang karamihan sa inyo na nabautismuhan kay Kristo Jesus, isinuklob si Kristo, ibini si Kristo. Kaya kapag hindi ka pa nabautismuhan kay Kristo Jesus, hindi ka matawag na Kristiyano o Christian. We've got to be baptized in the name of Jesus Christ. So verse 28, ang sabi niya, Galatia 3 verse 28, there is neither Jew nor Greek, wala na pagkaiba Hudyo o Grigo. There is neither bond nor free, wala nang pagkaiba o maalipin man o malaya. There is neither male nor female, wala nang pagkaiba lalaki man o babae. For ye are all one in Christ Jesus. Tayo isa lahat kay Kristo Jesus. Kung isa tayo kay Kristo Jesus, sa verse 29, and if ye be Christ, kung kayo kay Kristo, then Ari Abraham said and heirs according to the promise. Tayo ang mga lahi ni Abraham na magmamana. Hallelujah, pangako po ng Panginoon. Amen, palapanan din ang Panginoon. Magmamana kayo sa ipinangako ng Diyos kay Abraham. Alam niyo po ba si Abraham? Mayaman siya. Bakit mayaman siya? Negosyante siya. Hindi siya nangangamuhan.
Hello? Kung gusto natin sundin ang ating amang si Abraham, negosyante siya. Hindi siya nangangamuhan. Kaya nga sinabi sa Genesis chapter 12, marami siyang kayamanan. Kaya nasabihan ng papala sa kanya pagpapalain ay nagsusumpa sa kanya sumpain. Dahil sa kanyang lahat ng mga bansay ang palain. In Genesis chapter 12 verse 3. Kaya nga, kung tayo mga anak ni Abraham, dapat huwag tayong utos-utusan ng amo. Dapat tayong amo. Tayo ang manager. Tayo may-ari. Sabi mo, ako may-ari sa aking buhay, sa aking oras, kapag sarili mo ang iyong oras kung mayroon kang sariling business. Dapat pinagpunta. Amen? Amen ba? Sabi mo, mula ngayon, mag-isip na ako ng kalooban na negosyo para sa Panginoon. Kalooban na pagpapay na tayo. Ano ba? Mula ngayon, huwag ka na magiging alipin ng amo mo. Kaya kung minsan hindi ka makapagdalo, kasi naging alipin ka eh. Yes. Hallelujah. Di ba? Praise God. Salamat nandito po ating pamangkin, si Boss Joshua, naging amo. Dati naging nangangamuhan sa akin, amo na sa ngayon. Yan, natandaan pinagpapala na. Hello, praise God. Yan po! Nag-isip-isip na sa akin, dati ako nangangamuhan. Ako na maging amo ngayon. Maraming sa mga tawad. Yes. Hallelujah. Amen? Yan po ang pinagpapala ng Panginoon. Amen. Ito si Brother Jimmy Ebarquez, sabi ko nga, huwag kang maging amo ka na ngayon kasi magtatabi siya ng kanyang sariling business. Amen ba? Ano kapatid? May magkaroon business, di ba? Amen ba? Palago ka na business yan! Amen ba? Amen ba? Hello? Kaya, mag-isip-isip tayo. Kaya sinasabi ko yung nagtatrabaho siya si Brother Richard doon sa Korea, naging amo siya kung sabi ko magtatagal yung business mo. May business sa inyo itong kapatid. Ang pagpanan kayo ng palapalan. Hallelujah! Para hindi ka tayo gusto sa amo natin. Ilan dahilan po yan. Alam niyo po gawa sa taas, this last day, gusto niya sa taas na kapag wala kayo sa sariling negosyo, hahawakan ka niya sa taas para ikaw ay sunod-sunuran sa kanya. Kaya titignan mo ngayon, mga namamasukan, kahit linggo may pasok. Di ba? Ganito. Kasi makampong sila sa taas. Kaya gusto ng Panginoon, hallelujah, maging alipin tayo ng Diyos, hindi alipin tayo ng sa taas. Walang ka rin ng Panginoon. Amen. Bakuri natin ng Panginoon. Hallelujah! And, Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. In whom ye also trusted na kung saan tayo pinagtitiwalaan natin. After that ye heard the word of truth, pagkatapos na natin na pakinggan ang katotohanan, the gospel of your salvation, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan, in whom also after that ye believe, pagkatapos yung pinaniwalaan, ye are sealed with the Holy Spirit of promise. Kapag narinig mo ang ebanghelyo ng Panginoon, hello! After you heard the word of God, you need to accomplish it. Kampanin mo, narinig mo, ay sabi natin, God sent you His promise. Sabi mo, Lord, you said the promise of God. I claim your promises. Ipalapalan pa yun. Amen. Ano ba? We got to claim the promises of God. Kasi kapag hindi mo i-claim, iba ang makiklaim. Halimbawa, sabi ng punta ka rito dahil mayroon kang matatanggap naman na, ay hindi ka niniwala, wala talaga. Ano sa katotohanan? Ang katotohanan doon, yung kayamanan Jeremy doon sa Mindanao niya, Tibuloy, kasi hindi ka naniwala ni Bishop eh. Iba, pero nagukay kayamanan. Siya pinahayaman. Alam niyo kung minsan, dahil kung minsan, parang hindi tayo naniniwala agad eh. Kung ano ang sinabi ng Panginoon, napakagyan, paniniwala mo. Amen ba? Hallelujah. Amen ba? Dahil yan ay silyo na pagkakala sa ating Panginoon. Kaya sinabi ko sa verse 14, which is the earnest of our inheritance, yun ang
pinakamainan na ating manahin until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Ating kasipagan ng ating mamanahin hanggang sa katubusan na ay binili sa kanyang arayan. Pupurihin natin Panginoon. Ibig sabihin, ang manang ito may kasipagan. Lahat mo sabihin, kasipagan. Huwag tayo magiging tamad-tamad. Amen ba? Para natin ang Panginoon. Yan ang gusto mo ng Panginoon. Kasi kapag patamad-tamad tayo, iba po ang pagmamana na mamanahin natin. Di ba? Yan po. Praise God. Hallelujah. So, ang sabi po sa 2 Corinthians 4 verse 18, while we look not at the things which are seen, tayo'y tumitingin hindi sa mga bagay na ating nakikita, but at the things which are seen, ang mga bagay na hindi nakikita. But the things which are seen are temporal. Ang mga bagay na ating nakikita ay pansamantala. But the things which are not seen are eternal. Ang mga bagay na hindi nakikita ay walang katapusan. Ibig sabihin, kung narinig mo mga bagay na sinasabi ng Panginoon, paniniwalaan, bagamat hindi mo na makikita, hallelujah, paniniwalaan mo. Kaya sinasabi ng Panginoon kay Tomas, sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala sa Panginoon kung hindi ko malagay ang aking kamay sa kanyang daliri ng may butas gano'n sa tagiliran. Nagpahayag ang Panginoon sa kanya, Tomas, ilagay mo sa iyong kamay sa aking tagiliran sa aking kamay. Ang sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi naman ng ibang reliyon, nagulat lang si Tomas. Sinabi ba ni Kristo nagulat? Wala sinabi ni Kristo nagulat. Sinabi niya, mapalad ka, Tomas. Ano? Nakikita ba? Sabi niya, naniniwala ka dahil nakikita mo ako, ngunit mapalad ako naniniwala kahit hindi nakita ko lang pala yung Panginoon. Saan mabasa yan? John chapter 20 verse 29 na sabi, mapalad ka kahit hindi ka naniniwala, kundi kahit na hindi mo nakita naniniwala. Ibig sabihin, ang mga bagay na blessedness kahit hindi mo nakita, paniniwalaan mo. Hindi ba pahaman natin ang Panginoon? Hallelujah. Ang mga bagay na blessedness, paniniwalaan mo kahit hindi mo nakikita. Hindi palang kanin ng ating Panginoon. Sabihin natin, Lord, I believe, Lord. Hallelujah. I believe, Lord. Hallelujah. Na yung mayroon akong mamanahin sa iyo. May trapahan yung Panginoon. Di ba? Hindi ba? Sabihin mo, naniniwala ako, Panginoon, may mamanahin ako sa iyo. Amen? Pero kapag patamad-tamad tayo paglilingkod sa Panginoon, patamad-tamad na simpa, ano mamanahin natin sa Panginoon? Iba ang magmamala. Di ba, amen? Kaya sinasabi niya, sa Colossians chapter 3 verse 2, ang sabi niya, set your affection on things above. Ibigay niyo ang inyong pag-iisip, ang iyong pag-iibig, ang iyong pagkukumahog, ang iyong pag-ibig, pagmamahal, damdamin sa mga bagay sa taas, hindi sa mga bagay sa lupa. Hello? Ang iyong damdamin, ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong pagkumahog sa mundo, huwag sa mga bagay sa mundo nito, kundi nasa taas. Nasa taas niya, nasa Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Yan ang mga bagay na hindi mo nakikita, but you will inherit it. Mamanahin natin sa Panginoon. Yan palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, kung tayo ay tinatangay sa Isaya pa, nilalakit, kaya sinabi ng Panginoon sa Luke chapter 12 verse 15, beware of covetousness, for the life is not consist of things that you possess. Mag-ingat ka sa kambungan mo, sa kasakiman mo, dahil ang buhay hindi nababakay sa mga bagay na inyong tinatangkilik. Amen ba? Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Lord God! So, hangad po ng Panginoon na mayroon tayong mamalahin po sa Kanya.
Hebrew chapter 1 verse 14. Pansinin mo sinabi ng Panginoon sa Hebrew chapter 1 verse 14. Hebrew chapter 1 verse 14. Are they not all ministering spirit? Hindi ba sila ay mga ministeryong espiritu? Ibig sabihin mga utusang espiritu. Sent forth to minister for them. Ipinadala sila upang maglingkod sa kanila. Kanino? Who shall be the ears of salvation. Sila ang maglingkod, sila ang magministeryo, ang mga espiritu sa mga tagapagmana. Sa tagapagmana. Ibig sabihin, may mga espiritu na maglilingkod sa mga tagapagmana. Hello? Kapag tagapagmana ka, mayroong espiritu, hindi lang isip, mga espiritu na maglilingkod sa iyo, maglilingkod sa atin, upang matalamo natin ang mamanayan natin yung palapalin ng ating Panginoon. Hallelujah. Ano mga espiritu? The angelic forces of God will help us, will help you to minister, to receive, to inherit this inheritance. Yan po yung natin ng Panginoon. Yan po ang pangako po ng Panginoon. May mga espiritu. Hallelujah. Kaya tayo ay mga espiritu na pinuspos ng Panginoon na maglilingkod sa tunay na Diyos. In 1 Peter chapter 1 verse 5, who are kept by the power of God, na sila ay iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos. Ano po? Iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos. Sa pamagitan ng ano? Through faith, sa pananiwala, pananampalataya, and the salvation ready to reveal in the last time. Ibig sabihin, alam niyo po, bakit buhay ka pa? Bakit may hinla ka pa? Bakit pinagaling ka? Dahil iniingatan ka ng Diyos, ng kamay ng Diyos. May lalangin sa iyo. Hallelujah. Mahayag sa huling kapanahonan ang kanyang kalawalatian sa kaligtasan. Handa na hayag dahil yan ang pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga anak na magmamana ng kanyang kalawalatian. Ngayon puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. So, in Revelation chapter 21 verse 6 and 7, he said unto me, at sinabi niya sa akin, it is done, natapos na. I am Alpha and Omega, ako ang una at ang huli, the beginning and the end, ang pasimula at ang katapusan. I will give unto him that is a thirst of the fountain of the water of life freely. Bibigay ko sa kanya ang bukal na tubig na bibigay buhay. He that overcometh, ang nagtatagumpay, shall inherit all things. Ang magtatagumpay ay magmamana ng lahat ng mga bagay. And I will be his God, and he shall be my son. Hello. Para mamana ng bawat isa, may mamanahin po tayo ang mana na inilaan ng Panginoon sa atin. Ano gagawin natin? Kailangan po tayo magtatagumpay. Sabi natin, magtatagumpay tayo lahat. Magtatagumpay tayo lahat. Hallelujah! We are overcomer church. Overcomer church. Magtatagumpay. Hallelujah! Ang magtatagumpay, hindi humihinto. Ang humihinto ay hindi magtatagumpay. Kaya nga, sabihin mo, I will never give up. I will never give up. Sabi ng palaka, never give up. Never give up. Never give up. Sabi, hindi ako hinto. Hindi ako hinto. Magtatagumpay ako. Hindi ako hinto. Eh, diba? Magkaroon ako ng sariling negosyo para hindi ako maging alipin ni Kutusan. Kinakailangan magsimula na ako. Inutos ako ang silo ng pangapapala ng Panginoon. May mamanahin ako sa Panginoon. Hallelujah. Ng pagpapala. Ang sabi ng Panginoon, as
ask me of things to come. Humingi ka sa mga bagay na ibigay ko sa iyo. Hallelujah. Ibig sabihin, tingin natin sa Panginoon. If we are the sons of God, amen, mamalahin natin ang mga pangako ng Panginoon. So, panguling talata, in Revelation 21 verse 27. And there shall in no wise enter into it. Wala na mga bagay na papasok doon, yung mga hindi matalino. Ano? Anything that defiled, ang mga bagay na mga may kasiraan o may karumihan. Neither whatsoever walking abomination, yung mga kasuklam-suklam, mga karanal-dumal, wala roon sa karya ng Diyos. Or make it a lie, yung mga sinungaling, hindi mo pupunta roon, hindi magmamana roon. Ngunit, but they which are written in the books of life. In the books, hallelujah, in the Lamb's book of life. Ibig sabihin, ang tagapagmana ay nakasulat ang iyong pangalan sa books of life. Amen ba? Sa aklat ng buhay. Hallelujah, sa aklat ng aklat. Sa aklat ng kordero. Ibig sabihin, kailangan maisulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Paano maisulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay? Kailangan magtatagumpay ka. Dahil ang nagtatagumpay, hindi mabubura ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Ngunit kapag hindi tayo magtatagumpay, kaya ng Panginoon ibuburahin ang mana mo, ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Hindi po kayo kailan. Sabihin natin sa Panginoon, magtatagumpay ako. Lord, hallelujah, tanggapin ko ang inuutos mo sa akin. Kinakailangan na maging masipag ako, Panginoon. Kinakailangan maging maaga ako, Panginoon. Kinakailangan maging maaga ako, Panginoon. Kinakailangan magiging prayer ko ako, Panginoon. Kinakailangan maging matapat ako, Panginoon. Kinakailangan maging mabuhayin ako, Panginoon. Kinakailangan maging fruitful ako, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yes, sakalabalayasa. Kinakailangan panindigin ako, Panginoon. Huwag ako mapatalo kay Satanas, kundi, hallelujah, ako nagwagi, Panginoon. Hindi ako pupuntot, Panginoon, kundi magiging ulo. Hindi ako, Panginoon, sa ilalim kundi sa taas mo, Panginoon. Dahil ikaw ang aking una po, Panginoon. Nabilang Diyos, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong pangako po, Panginoon. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa eternal, hallelujah, inheritance. Hallelujah, walang hanggang mamanahin namin po, Panginoon. Sa iyo lang matagpuan po, Panginoon. Ayos sa kalabalaya sa iya, Jesus. Let us pray. Lumuhod kayo sa Panginoon. Pagsisihan natin ang ating kasalanan. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Naging alipin ako ng amo ko. Naging alipin ako ng demonyo. Naging alipin ako ng trabaho ko. Naging alipin ako sa kabunduhan. Nais ko po magiging lingkod mo po, Panginoon. Nais ko po maging anak mo po, Panginoon. Nais ko po, Panginoon, na maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Na huwag na maging alipin ang amo. Huwag itong alipin ang trabaho. Hallelujah. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. May mamanahin ako, Panginoon, na walang hanggang mana po, Panginoon. Hallelujah. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat na buhay. Magwawagi ako, Panginoon. Magtatagumpay ako, Panginoon. Huwag ako hinto. I will never be give up. I will never be give up. Hindi ako hinto po, Panginoon. Ang humihinto ay hindi magtatagumpay. Ang magtatagumpay ay hindi humihinto. Hallelujah, Lord. Bless me, Lord. Bless my people. Bless our brethren. Bless my wife. Bless my children. Hallelujah. Bless, hallelujah. Oh, hallelujah. Our sisters. Hallelujah. In the name of Jesus. Hayasakalabalaya sakiya. Hayasakalabalaya sakiya. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, sa pagiging tamad. Patawarin mo kami, Panginoon, naging alipin ng mundo, naging alipin ng trabaho, naging alipin ng demonyo. Palayain mo sila, Panginoon, set them free from the bondage of the devil, from the bondage of Satan po, Panginoon. Yasakalabalaya sakiya. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aking buhay na sila'y magwawagi. Magwawagi kami, Panginoon, sa iyo, Lord. Yasakalabalaya sakiya. Receive the Holy Ghost. Receive, hallelujah, the inheritance of God.
Receive the promises of God. Receive the glory of God. Receive the power of God. Receive the glorious power of God. Pray, hallelujah. Pray until something happens. Pray until something happen. Manalangin ka sa Panginoon hanggang madama mo. Hallelujah! Ang kapangyarihan, ang Espiritu ng Panginoon, ang presensya niya. Sa kalabalaya sa kuya. Huwag ka maging tamad. Huwag kang maging tamad. Huwag kang magiging makasarili. Dahil ang hangad po ng Panginoon, luwalhatiin mo siya. Hallelujah! Kaluguran mo siya. Kung paano si Pablo, inisip niya, binilang niya lahat ng mga bagay na kanyang inatangkilik ay dumi. Hindi lamang tayo, basura lamang upang makamtan niya ang kahusayan ng kabutihan ng Diyos. Mahusay ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Makapangyarihan ang Diyos. Come on! Hallelujah! Hallelujah! Jesus ang kalabalaya sa God. Receive the promise of God. Magmula ngayon, Lord. Hallelujah! Kung maging alipin sa Satanas. Magmula ngayon, pinalayaan ko, Panginoon. Magmula ngayon, magsisika ko, Panginoon. Magtatag na aking sariling negosyo. Magsariling hallelujah negosyo. Upang kami po, Panginoon, maging amo. Maging manager. Hallelujah! Hallelujah! Maging sarili po, Panginoon. Ito, Panginoon, ikaw, hallelujah. Ang may hawak, Panginoon. Pagpalain mo ang may mga negosyo, Panginoon. Pagpalain mo, hallelujah, may mga company po, Panginoon, Lord, na sumusunod sa iyong kalooban po, Panginoon, Lord, upang ikaw maluwalhati, upang kapag-akay pa, mga kaluluwa, maluwalhati yung pangalan, maluwalhati yung ebanghelyo, Panginoon. Hallelujah! It is the will of God to glorify His name. It is the will of God, hallelujah, to glorify your word. Hallelujah, in the name of Jesus. Yes, Sakalabalaya Sando. Thank you, Lord Jesus. 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 Bless them, Panginoon. Bless them po, Panginoon, Lord. Bless them po, Panginoon. Bless them po, Panginoon, in the name of Jesus. Bless them po, Panginoon, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Salamat po, Panginoon, Lord. Ikaw po, Panginoon, na kapatid. Ikaw na alam po, Panginoon, Lord. May layunin ka po, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, gamitin niyo po anak ko, Panginoon. So yung kalawalatian in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah.